Nanonood po kayo ng Good Morning Kapatid. Kapapasok lamang po na balita. Bumagsak ang bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa San Jose del Monte City, Bulacan ngayong umaga. Ayon po sa mga ulat na nakuha ng News 5, kalagitnaan pa ng misa ngayong Ash Wednesday nangyari ang pagguho. Dahil nga Ash Wednesday, dagsa ang mga deboto, kaya't marami ang nabagsakan. 37 na ang isinugod sa mga ospital, pero pinangangambahang tumaas pa ang bilang na yan. Para sa ibang detalye, patuloy na tumutok dito sa Good Morning Kapatid at sa Frontline sa umaga. Sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ay ang aming panawagan ng pag-iingat para sa lahat. At kung usapang pag-iingat din lang, isa po sa ating unahin ay ang ating kalusugan. Tara na't makihataw at gumalaw-galaw sa ngayong Happy Hearts Day. Valentine's dance sila. Dahil lahat tayo deserve, di ba? Magsaya ngayong Valentine's. Tapos na bang labada? Tapos na bang luto? Ay, di ba, Del? Okay lang ngayon, di ba? Yes, Mama Galing, ang galing natin mga mommies. Okay, syempre batiin muna natin yung mga kapatid natin yung Happy Valentine's Day. 1, 2, 3. Good morning, kapatid! Okay, February 14, marhay na aga sa mga kapatid natin sa Bicol. Panibagong masayang Miyerkules na naman, lalo na ngayong araw, punong-puno ng pagmamahal. Tingnan yung punong-puno ng puso. Puso, ang dami kong puso. Ayan, Valentine's Day nga naman. Punong-puno. Yes, spread some love po mga kapatid. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, mga mami! Ingatan at alagaan ang ating mga puso. And what better way para dyan, kundi gumalaw-galaw, di ba? Sabi nga, para naman healthy ang ating heart. Yes, Mama Dims, tama ka dyan. And you know what? A working heart is a happy heart. Kaya nga heto, maagang nakihato sa atin ang ating mga Zumba mommy at syempre ang mga nakaka-good vibes na mascot. Parang si Bente na naging babae ito eh. Ito mo. Alam mo. Kung wala kang surprise sa mga minamahal ninyo, in fairness, winner na winner itong pa-mascot at pa-prod number ng mga sayawan, di ba? Pero sa lahat ng mga ito, tama si Mama Dimps eh, di ba? Ang ating mga nararamdamang pagmamahal, di ba? Pwede rin idaan sa madalas na pag-ehersisyo, di ba, Mami Chicky? That's right, Justin. Pang self-love talaga itong exercise. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa para sa mga mommy, daddy, ate, kuya, at kahit nga sa mga lolo at lola na nandiyan ngayon, nanonood sa atin. Una-una, Happy Valentine's sa inyo. At eto na,
Join kayo sa aming pa-Valentine's Day group. Madali lang. Kita nyo naman, kaya ng lahat. Diba, Mami Stella? Kayang-kaya Oo, ng pati yung mga mascot. Nila? Ay, Nila? kaya nila. Ni Jess, ni Jess, ni Tsaka Jess. kailangan yung mga mascot nagsasayaw. Yes. Pati yung si Heart mascot, oh. Lalo na itong isa to. Ang dami nitong mga responsibilidad sa buhay. Dito, Ikaw, Marty. dinadaan mo kami sa nunal eh. Ikaw Natulog ka na ba? Wala nga, Ate Seros. Tayo dun sa chorus na lang. Kapag tumibok. Paano? Kapag tumibok ang puso. Anong susunod? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ay, alam namin pala to. yan. Kapag tumigot puso. Parang yung ganyan-ganyan, di ba? Okay. Okay. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Labo-labo ka na naman. Ay, hindi mo Basta ba ganon. Basta ganon. Ay, Kumanta ka na lang. Hindi rin eh. Okay, ready. Kaya na ba? Kaya na ba ng mga mascot? Kaya na. One more time, mga mami, mga lola. Naku, ang dali lang nito. Kapag tumibok ang puso, Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. kapag tumibok ang puso, sandali na lang. Naku, iba na pala yung lyrics. Iba na yung lyrics, ha? Tawagan ko ba si Candola? Lagot ka na pala. Lagot ka na. Mami, Lagot ka na. Lagot ka na. Maui, Sigurado huli. Siguradong huli ka lang nga, mami. Ay, na lang. Ang ganda-ganda talaga ng mami namin. Kahit mali-mali May sarili siyang version. Bakit ba? May sarili siyang version. Ano ka ba, Chikiro? Game! Oh, dali. Tapos sasabayan natin si Mami Stella. Music from the top. Sayaw-sayaw. Sway-sway lang tayo dito. Galaw-galaw! Sabay lang po. Wala ka. Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan lang. Sinabi na may ganito. Yan. Third. 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 May sarili Diba? ko talaga si Mami. Sinabi si Mami, pinakupli ka ba? Back! Siyempre yung mga mascot, gusto yung mga ikot-ikot na ganyan. Oh, O, direct kayo. ito na. Kapag tumibok ang puso. Go! 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 Kapag tumibok. At first, lagot ka na. Thank you, Stella. Thank you din sa mga maming kasama natin. Thank you very much. So, muli maraming salamat sa ating mga Zumba Mommy at syempre sa ating mga mascot ng Rai Cosplay Costume. Syempre ang ating mga staff na nandito, talaga namang pinaghirapan nila yan, ibigay nila sa kanila. Yes! At syempre naman po, maraming salamat din sa ating mga sumamomis ng Mandaluyong. At sa Power Couple Services Incorporated sa ating Full of Love set ngayong Valentine's Day. Yes. Thank you so much po, Jess. Okay, tuloy na natin ang Full of Love Wednesday sa pagsalubong dito ng may ngiti at pagmamahal. At syempre, pag-asa, ako po si Jess De Los Santos. Sakto rin po ngayong araw para sa ating mga kapatid na Katoliko. Simula na rin ng Lenten season o Kwaresma. Ngayon pong Ash Wednesday, idaan din ang pagmamahal sa ating mga panalangin. Ako po, si Dimples Romana. Feel loved and blessed and very inspired at motivated lang lagi mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. At para ganahan kumain ng masarap na agahan, galaw-galaw na rin at samahan nyo kami. Ang inyong paborito morning kasalo, ako po si Justin Quirino. At syempre muna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chikiro Apuno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Paano yan? Paano yung bate? May career ka Okay, na. ayos. Okay, isa sa mga tanda ng pagmamahalan ng dalawang tao, ang pagpapakasal. Kaya makibalita na kaagad tayo kay Jenny Dongon na nasa Valenzuela ngayon para saksihan ang kasalang bayan na sponsor ng LGU. O Jenny, ilan bang kasali sa Sakalan Este, kasalang bayan dyan? Ikaw talaga.
Good morning, Jess. Yes, kasalang bayan ito. Dito nga tayo ngayon sa Valenzuela City at kasabay nga ng Araw ng Mga Puso, abay nasa 163 na mga magkasintano couple ang ikakasal ngayong araw dito at ngayon nga kakatapos lang na ikasal yung nasa 60 or 70 na mga couple. Nag-kiss the bride na sila at mamayang hapon nga ay nasa 93 naman na mga couple yung nakaschedule na ikakasal. Wala nang aalahanin, Jess, yung mga pares sa gastos ng kasal dahil sagot na rin ito ng lokal na pamahalaan. Ang tanging kargo na lang nila ay yung susuting gown o yung white dress pati na yung kanilang barong. Nilibre na ng LGU bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-26 na Charter Day at isinabay na rin sa Valentine's Day. At bukod sa pag-buffet, abay mainihanda ring photo booth para sa mga couple at kanilang pamilya. At Jess, bukod sa mga nabanggit natin kanina, no, abay may pabonggang pa-honeymoon pa na ibibigay itong LGU sa ating mga couple. Makakatanggap sila ng hotel gift certificate. Kaya talagang mapapasana all ka. Abangan pa mamaya yung iba pa mga detalye sa aking report sa Frontline sa umaga. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, Jenny, mukhang ayos na ayos ka na rin. Pwede ka na rin pang maid of honor dyan. Muli maraming salamat, Jenny Dongon. At kasabay ng Araw ng Mga Puso ang pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma sa tradisyon ng Ash Wednesday at live mula sa Baclaran. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, ano nang sitwasyon dyan? Maui, tuloy-tuloy pa rin nga sa mga oras ito ang pagpunta ng mga deboto dito nga sa Baclaran Church ngayong Ash Wednesday. Nagkataon din kasi na Baclaran dahil nga Valentine's Day ay nga mga families at mga magkasintahan yung mga nagsimba muna bago nga mag-date ngayong araw. Ay nga sa simbahan ay bukod sa hudyat na pagkisimula nga ng Kwaresma o Lenten season ay panahon ito ng pagsisisi, pagkakasundo at pagbabago. Aking buong report maya-maya lamang sa Frontline sa umaga. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Ito naman ang iba pa naming inihanda para sa ating agahan ngayong February 14. Umpisan mo na, Justin. Okay, Jester, ito ay habol ng inyong mga sorpresa. This Valentine's, isa kayo na yan. Sa trunk ng inyong sasakyan, ang trending na car trunk surprise. Bibida natin sa kitang-kita. Paano naman daw po kung wala nang surprise, iniwan pa ng minamahal, talaga naman. Ang epekto, hapdi at kirot sa puso. Minsan po, literal pa nating nararamdaman ito. Usapang broken-hearted tayo sa Sabi ni Doc. Parang totoong broken-hearted yung umaarte. Ang nararamdaman ko. Yun na. At isa pang masakit sa puso, yung bang ang nakatuluyan mo ay ang iyong pang katrabaho. Pero paano kung pinagbabawal ito ng inyong kumpanya at amo? Sasagutin natin yan mamaya sa Legal Ba To? Eto naman, ibang pag-ibig naman ang ihatid sa atin. As in, pag-ibig at pagmamahal sa ating bayan. Ang mga bituin ng historical musical na Pinky yan. Kaya Pangilinan at Vic Robinson, makiki-Valentine sa atin live. At sa mga umaaksyong balita sa Frontline sa umaga, pagbigay ng bigas imbis na pera sa mga benepisyaryo ng 4-piece, pinag-aaralan ng gobyerno. Mahigit 40 nawawala sa landslide sa Davao de Oro, patuloy pa ring hinahanap. Presyo ng ilang bulaklak sumipa ng hanggang 1,000 piso kada 10 piraso. At sa showbiz, Daniel Padilla at Eli Buendia may nilulutong collaboration. Ang nafe-feel po ninyong love, gawin nyo na rin blessing yan. Idaan na sa inyong mga nakaka-inlove na mga ngiti, mga kapatid. Isali na yan sa ating kagumoka ko. Selfie contest. Tutok lamang po dito sa Good Morning Kapatid ngayong Valentine's Day. Mag-post at mag-selfie na, tsaka i-private message yan sa aming official Facebook page sa Good Morning Kapatid. Ang mas nakaka-fall na mga ngiti, mas wagi ang mapipili po ay mayroong 500 pesos worth of load. Kaya naman sa gumoka, full selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning, Kapatid!
Good morning mga kapatid. Pamilyar sa marami sa atin ang sakit, paghinagpis at pait kapag iniwan tayo ng ating mga baby loves. Pero alam niyo ba na may paliwanag ang siyensya sa kirot na nararamdaman natin sa puso kapag broken-hearted. Ito ang sabi ni Doc. Ay, sa panahon ngayon, feeling broken is real. Ang pagkakaroon ng broken heart hindi lamang po basta hugot o paraan para mag-emote. Yan ay totoo at mayroong malaking epekto sa ating mga kalusugan. Ang broken heart syndrome o takot-subok cardiomyopathy ay sakit dulot ng paghina ng left ventricle ng ating mga puso. 4 ang uri ng broken heart syndrome depende sa bahagi ng puso na apektado nito. Apical ang pinakakaraniwan at makikita sa 80% ng mga na-diagnose nito. Apektado nito ang ibabang bahagi ng ating mga puso. Rare na kondisyon ang broken heart syndrome at 2% lamang ng mga tao ang nakararanas nito. Madalas ito sa mga babaeng edad 50 pataas. Isa sa mga sanhi nito ang mga mapapait at malulungkot na karanasan gaya na lamang ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Maaari din itong mangyari kasunod ng isang bad news gaya ng pakikipaghiwalay ng isang kasintahan. Posibleng maging trigger nito ang matinding galit o kaya naman ay sobrang takot. Nararanasan ito ng mayroong mga mental health issues gaya ng anxiety at depression. Ilan sa mga maaaring sintomas ito ang biglaang pagsakit ng dibdib, kakapusan ng paghinga, low blood pressure at biglaang kawalan ng malay. Magkaiba po ang broken heart syndrome sa heart attack. Ang heart attack ay nagkakaroon kayo ng pagbabara sa inyong mga ugat ng puso kaya tumitigil ang daloy ng dugo. Sa broken heart syndrome naman bumabagal lamang po o bumababa lamang inyong blood pressure. Bagamat walang permanenteng damage sa puso ang broken heart syndrome pwede po itong magresulta ng pagkasira ng inyong left ventricle, heart failure at pagkakaroon ng pulmonary edema. Madalas nawawala rin naman po ang mga abnormalities na dulot ng broken heart syndrome sa loob ng 1 hanggang 4 na linggo. Pero kung hindi maagapan, maaari itong lumala at mauwi pa rin sa pagkamatay. Kaya oras na makaramdam kayo ng biglaan at hindi maipaliwanag na pananakit ng dibdib, agad magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o mga espesyalista. Ilan sa pwedeng ireseta sa inyo ay ang beta blockers at ACE inhibitors na maaaring makatulong na bawasan ang epekto ng sobrang adrenaline at stress hormone sa ating mga katawan. Bukod sa pagkakaroon ng malusog na lifestyle, maiiwasan din ito kapag hindi natin masyadong dinidibdib ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Always remember mga kapatid to guard your hearts. Hindi lamang sa mga taong manloloko kundi pati na rin sa mga sakit na maaaring makasira dito. Para naman sa mga tanong na may kinalaman sa heart o iba pang organ health, mag-ask Doc Dex lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Para naman bigyan tayo ng iba pang detalye kaugnay ng nangyaring pagguho sa St. Peter Parish Church sa Bulacan, makakausap natin ang pinuno ng San Jose del Monte City Disaster Risk Reduction Management Office, si Ms. Gina Aison. Magandang umaga, Ms. Gina. Ma'am, meron na ho ba tayong mga karagdagang detalye tungkol nga ho sa nangyaring disgrasya dyan sa Bulacan? Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig. Ngayong umaga na ito, dito po sa San Jose del Monte ay nagkaroon ng pagguho sa second floor po ng St. Peter Parish, Barangay Tungkong Mangga. Sa ngayon po ay meron tayong initial na pasyente na 45. Ang 45 po na ito ay naidala na po sa iba't ibang ospital ng lungsod. At ang ating pong punong lungsod, Mayor Arthur B. Robes, ay nangako na sasagutin po ng lahat ng gastusin ng lahat ng pasyente na ito. At ngayon po ay lahat naman po ay minor injury lang ang natamo ng mga pasyente natin. At ang amin pong CSWD ay nakakalat na rin po sa iba't ibang ospital para po masiguro na ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng pasyente na ito ay maibigay po ng lokal na pamahalaan. Ma'am, meron ho ba tayo ng malinaw na dahilan o rason kaya kung bakit nangyari itong pagguho? Sa initial po na investigation lang, sir, at assessment ng city building official at ng city engineering, ang bahan po ay medyo may kalumaan na din at ang second floor po nito ay made up of wood. Medyo dumami po ang nagsisimba ngayong umaga na ito na hindi kinaya po yung bigat ng mga nagsisimba. Kaya po nag-collapse po ng dahan-dahan yung bahagi lamang po ng second floor ng simbahan. May tansya ho ba tayo, ma'am, kung ilang tao kaya yung dumalo sa misa kaninang umaga, lalo na yung siguro yung mga tumungo dyan sa second floor para nga bumigay itong sinabi ninyong second floor na gawa sa kahoy? Ilan yung mga nagsimba? Siguro po, puno po kasi yung simbahan eh. Mga estimate po nasa 500. Baka more than 500.
less than 500 po siguro, pero hindi naman po bababa ng 400. Okay. So, ibig sabihin, sa second floor pa lang yun. Ma'am Gina, linawin lang natin yung sinasabi niyo hindi naman bababa po, sa 400. Hindi po. Siguro yung sa second floor po, nasa kulang-kulang 200 po siguro. Okay, pero ang... Pero yung sa portion po ng gumuho, baka nasa 100 po. Okay. Pero ma'am, tanong lang din natin, gaano na ho ba katagal itong simbahan ng St. Peter? Ano? At linawin lang din natin, ma'am, nagkaroon na ba at some point ng refurbishing o renovation doon sa simbahan? O talagang simulat sa pool, hindi na ho nagkaroon ng updates doon sa simbahan? Pinataya po nila na nasa 30 years na po yung simbahan. Yung repair po ay wala pa naman pong nagawang repair doon sa loob ng simbahan. Pero yung paligid po ng simbahan ay nagkaroon na po ng panibagong construction. Pero yung pinakaloob po ng simbahan ay hindi pa po na re-renovate. Okay, maraming salamat po. Patuloy yun nating tututukan yan. Muli, Ma'am Gina Aizon, Head ng SJDM Disaster Risk Reduction Management Office. Ngayon naman mga kapatid, Valentine's Day pa rin. Siyempre, mas pasahin pa natin ang ating mga loved ones. Ihanda na ang sorpresa. Aarangkada na ang car trunk service. Yan ang bibida kong negosyo dito sa Kitang Kita. Ang pag-ibig ko sa'yo, parang sama ng loob. Hindi mawala-wala. Alam mo, uminom ako ng juice kanina. Lasang manamis. Namiss kita. O crush, bakit di ka tumatawa? Palatang seryoso ka naman sa akin. Bakit? Oo na, tanggap ko na. Wala tayong karapatang mag-emote. Dahil sa araw na ito, sasama tayong maghatid ng kilig sa Valentine's Day. And when it comes to surprises, expert dyan ng Metro Manila Gift Shops and Deliveries. So, anong mga plano natin? Bibigyan po natin ng yung car trunk, i-open, and then bibigyan siya ng flower bouquet. Flower bouquet? And then meron din pong short message yung husband para sa wife niya. So, babasahin po yung message. Pandemic Baby ang negosyong car trunk surprise ng estudyanteng si Nessa. Sa gimmick na ito, pinupuno ng kung ano-anong dekorasyon ng likod ng isang sasakyan. Mula sa mga lobo, ribbons at banners. Siyempre, may kasamang bulaklak at cake. Ang bonggang sorpresa, pwede mo nang magawa sa halagang 5,000 pesos. Maraming mga kababayan natin na hindi nila makita yung mahal nila sa buhay, especially yung mga OFW or even na nandito po, especially nung lockdown. So maraming may gusto na iparamdam yung pagmamahal nila, especially birthday or ibang occasion. So kami yung parang naging way para maiparamdam nila yung pagmamahal nila. Pero alam niyo bang nagsimula lang lahat ito sa pasabay ng kanyang nanay? Nakikisabay noon ang kanilang mga kapitbahay sa Parañaque sa pamimili ng grocery dahil nga pahirapan ang paglabas noong pandemya. Saan mo na ko yung idea na, uy teka, baka pwede natin gawing negosyo to eh. Nung start po kasi nagbebenta lang kami ng yung chocolates. And then may nag-ask if pwede daw namin gawing bouquet kasi birthday. So ginawa namin bouquet and then yung mother ko nakaisip na, maganda nga yung ganun. Parang ganitong bouquet. Opo, na parang nakakapasaya tayo ng ibang tao. Kasi nung dineliver namin, talagang bagong gising pa yung sinurprise ba. So parang, pwede natin gamitin yung car hanggang sa nag-develop na po na may balloons na. And then may iba na tayong mga cake na, flowers. 1,500 pesos lang ang ipinundar nila noon para sa chocolate bouquet. Hanggang sa mga nakna ang mga inquiries at requests na natatanggap nila. Ngayon nga, umaabot na sila ng 90 orders per month. Kabilang na dyan ang request ni Mang Alfred para sa asawang si Ma'am Anisha. At syempre, on duty tayo to make her Valentine's Day special. Okay mga kapatid, papunta na tayo dun sa susurpresahin natin yung asawa ni Sir Alfredo. Tama ba si Ma'am Anisha? Magandang hapon po. Andiyan po si Ma'am Anisha. Ay, Ma'am Anisha, ito na pala. Ma'am, pinapatawag sa barangay. Patay tayo dyan. Hindi, Ma'am. Ma'am, may delivery po kami yan. Sa inyo. Pwede niyo po kami samahan doon. Ano yun? Medyo malaki pa naman. Hala! Sige, dito lang po ma'am. Kunin ko yung items. Surprise po! Happy Valentine's! Wow! At dahil Valentine's Day po ngayon para sa inyo, mayroon po kayong Valentine's SAS! Happy Valentine's po! Bilang ikaw ay isang reyna, Ma'am Anisha, ayan o. Meron po kayong flower bouquet!
Pero ito yung sinabi sa'yo ng iyong asawa ni si Sir Alfred. Hi, love! Happy Valentine's Day! Sana napasaya ka namin sa aming munting sorpresa para sa'yo. Andito lang kami sa tabi mo kahit anong mangyari. Happy Valentine's ulit, love. Mahal na mahal ka namin. Yes naman. Nasaan Sir Alfred? Ito na si Sir Alfred, oh. Oh, sir, ba't mo naisipan sorpresahin si Mrs.? Matagal na panahon ko na gusto sorpresahin. Ay! Kinilig ka ba? Kinilig ka ba? Siyempre naman. Oh, kiss daw. Ang tamis, di ba? Ang mga ganitong tagpo ang nagpapaalala kay Nessa sa ligayang hatid ng kanyang negosyo. Masaya po sa feeling, especially pag nababasa ko yung mga comments after the surprise. Magchat-chat sila na, ang saya po ng father ko, ang saya po ng mother ko, nakakaiyak po yung ginawa nyo. And then meron pa yung paulit-ulit po sila nagbubook sa amin. Siyempre masarap po sa feeling na nasayahan sila sa ginagawa namin para sa mahal nila sa buhay. At sa ating pagbabalik, kasalang bayan sa Valenzuela City, silipin natin mamaya. Sa Baclaran Church naman, dinagsa ng mga nagsisimba ngayong Ash Wednesday. Daniel Padilla nagbabalak bumalik sa music scene. Collab project niya kasama si Ellie Buendia. Inaabangan na. Huwag kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa Bulacan gumuho. Mga nagsisimbang deboto para sa Ash Wednesday na daganan. Mga deboto dagsana para magsimba at magpalagay ng abo sa noo ngayong Ash Wednesday. Kasabay ng Ash Wednesday, bentahan ng bulaklak sa Dangwa ngayong Valentine's lalo pang tumaas. Mahigit 100 magkasintahan sa Valenzuela, sabay-sabay na mag-a-I do sa kasalang bayan. At sa dami ng mga naghahanap ng mga kadate ngayong araw, ilang babae sa China mas pinipiling makipag-date at magmahal ng AI? Umakyat na sa 45 ang bilang ng mga sugatan dahil sa pagguho ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Gaya po ng una naming ulat, nangyari ang pagguho sa kasagsagan ng misa ngayong Ash Wednesday. Sa panayam namin kanina sa SJDM Disaster Risk Reduction Management Office, daan-daang deboto ang nagpunta sa misa. Posibleng gumuho ang ikalawang palapag dahil sa dami ng mga deboto. Sa mga viral video, nakita pa ang tindi na nangyaring pagguho. Dali-dali rin ang pagresponde ng mga rescuer. Pinangangambahan na dumami pa ang sugatan. Arestado ang isang lalaking nagnakaw ng 70,000 pisong halaga ng car scanner sa isang mekaniko sa Quezon City. Ang suspect pabalik-balik na raw sa kulungan dahil sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV, kitang lumabas mula sa isang bahay sa Barangay San Juan sa Taytay Rizal ang lalaking ito. Bitbit niya ang isang bag habang naglalakad palayo. Tangay-tangay na pala ng lalaki noon ang isang car scanner o gadget na ginagamit para malaman kung may mga sira ang isang kotse. Pag-aari raw ito ng isang mekaniko. Dumaan po sa ceiling itong ating suspect at casual na lumabas dun sa pintuan at umiwas dun sa mga nakatambay. Umaga na po nang na-discover ng may-ari na may nawawala sa kanyang gamit. Sa tulong ng CCTV video, agad namukhaan at natuntun ang kinaroroonan ng 35 anyos na suspect sa katabing barangay. Positibo rin kinilala ng biktima ang suspect. Yung mga taong bayan na mismo ang tumulong na mag-identify sa kanya, kung saan humingi ng tulong sa pulis natin. Na-recover mula sa suspect ang car scanner na nagkakahalaga ng 90,000 pesos. Lumalabas din na 4 na beses nang nahuli ang suspect dahil sa pagnanakaw. Dati na rin itong nasangkot sa illegal na pagsusugal. Aminado naman ang suspect sa krimen. Ginawa po.
Ano nagtulak sa inyo? Ano po wala pong trabaho kasi. Nasa kustodiya na ng Taytay Police ang suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang lalaki matapos mang-hold up ng taxi kasama ang isa pang kasabwat sa Maynila. Depensa naman ng suspect, hindi niya alam na magdedeklara ng hold up ang kasamahan niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Napaupo na lang sa ilalim ng puno ang lalaking yan nang arestuhin ng pinagsamang pwersa ng mga pulis ermita at Manila District Traffic Enforcement Unit sa Maynila. Kinilala ang lalaking si alias June na nang-hold up umano ng taxi. May kasama pa raw ang suspect pero hinahanap pa. Base sa investigasyon, sumakay sa Parañaque ang dalawa at nang makarating sa Intramuros, bigla na lang daw nagdeklara ng hold up. Nakuha ito ng more or less mga 4,000 piso. Bigla na lang lumabas ng taxi yung dalawang suspect at saka tumakbo ng magkahiwalay na direksyon. Buti na lang may nagpapatrolyang mga pulis sa lugar, kaya nahuli ang isa sa mga suspect. Matapos ang krimen, naglakad-lakad umano si alias June hanggang marating itong bahagi ng Intramuros. Dahil hindi masyadong pamilyar sa lugar, tila naligaw pa ang suspect. Dito na rin siya nasa kote matapos ituro ng biktima sa mga pulis. Nakuha kay alias June ang isang replica gun na ginamit sa pang-hold up. Depensa naman ni June, bibili lang dapat sila ng t-shirt sa Quiapo. Pero laking gulat niya nang magdeklara ng hold up ang kasama niya. Hindi ba sir naisipan na bumili na lang ng t-shirt sa malapit? Sabi kasi ng kaibigan ko, dun po daw mura mas sa Quiapo. Nang tanungin naman kung bakit hindi niya pinigilan ng kasamahan. Sir, sinubukan mo bang pigilan yung kasamahan mo? Di ko na po nagawa sir kasi nataranta na rin po ako. Yun po ang natakot na rin po ako dahil dun sa ginawa niya. Di ko na rin po alam kung anong gagawin. Sana ibalik na lang niya yun. Kasi ako yung nagdudusa sa ginawa niyang hindi ko naman kasalanan. Patuloy ang operasyon para matunton ang kasabwat ni alias June. Maharap silang dalawa sa reklamong robbery hold-up at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patuloy pa rin ang paghahanap sa halos 50 nawawala pa rin matapos ang landslide sa Maco, Davao de Oro. Ang mga namatay, mahigit 70 na. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pool sa cellphone video ang pagguho na ito ng lupa sa paanan ng bundok sa Maco, Davao de Oro. Kuha yan noong 1 ng Pebrero, 5 araw bago ang nangyaring landslide. Meron din daw malakas na pag-agos ng tubig mula sa bundok, kaya makikita sa gilid ang biglang pagtaas ng tubig sa ilog na dulot din ng ilang linggong pag-ulan. Sa kabila niyan, aminado ang ilang residente na hindi na nila ito masyadong pinansin noon. Hindi naman daw kasi nila nakalang matinding pagguho ng lupa ang mangyayari. Sobrang himalayan nangyari. Kabilang sa mga natabunan ang buong pamilya ni Joey Sereno. Nakita na ang bangkay ng kanyang misis pero hindi pa rin natatagpuan ang dalawa niyang anak na edad 6 at 1 taon at hinahanap din ng 5 pa niyang kaanak. Basta buo lang, hindi lang yung nadurog. Okay na sa akin yun. Kasi hindi naman mababalik yun. Kailangan ko rin magpaalam sa kanila na dito na lang tayo kutob. Hindi na pwede tayong hindi ko na kaya kayong palakihin kasi kinuha na kayo. Pero abot rin ang panahon na magkikita pa rin kami. Machine operator sa Apex Mining Company si Joey at nasa duty daw ng magka-landslide. Pero dahil nalagas ang kanyang pamilya, hindi na raw siya babalik pa sa pagmimina. Mag-iisang linggo na ring pabalik-balik sa punerarya si Nadia na madalas tulala at naiiyak. Bawat bangkay daw na dumarating, umaasa siyang makikita ng 20 anyos na anak. Kahit ano pong hitsura ng anak ko, basta masauli lang po siya sa akin. Tatanggapin ko po kung anong ibibigay ng Panginoon sa akin. Basta makita lang po talaga yung anak ko, sir. Kinahapunan, bigla na lamang nag-iiyak si Nadia dahil kabilang na raw ang kanyang anak sa mga dinala sa punerarya. Sa huling tala ng Maco LGU, 71 na ang patay. 67 sa kanila, buo pa ang katawan ng nahukay. 4 naman ang bahagi pa lamang ng katawan na nakuha at 17 ang hindi makilala. 32 naman ang sugatan habang 47 ang nawawala. Sa bahaging ito ng Incident Command Post sa Barangay Lazada, dinadala yung mga katawan na nahuhukay mula sa nangyaring landslide. Para yan sa initial checking na sinusuri ng mga otoridad kung saan aalamin kung saang sector ito nakuha at kung may mga gamit ba itong nakapaloob.
Sa ngayon, patuloy ang search and retrieval operation sa Ground Zero. Pahirapan pa rin ito lalo't mahigit 100 talampakang bahagi ng bundok ang bumagsak sa komunidad. Sa kabila niyan, iginit ng Apex Mining Company na kailangan pa rin nilang ituloy ang operasyon ng minahan dahil baka mas makasama ito sa kalikasan. Ang ating mga underground working areas, although nasa malayo pa, magkakaroon ng flooding kung hindi natin i-operate ang mga facilities, magkakaroon ng accumulation of gas. Samantala, gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas ang nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro. Tingin nila, mayroong dapat managot. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila kanina. Mag-aalas 9 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP, fire out na ang naturang sunog. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Hindi pa rin alam kung magkano ang halaga ng nasunog na ari-arian. Sa ibang balita, tinitignan ng gobyerno ang posibilidad na mamigay ng bigas imbis ng pera sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayon sa Agriculture Department, maaari itong makatulong sa pagpapababa ng inflation sa bansa. Mababawasan daw kasi ang price pressure kung hindi na kailangan makipagsabayan ng mga benepisyaryo sa pagbili ng bigas sa mataas na presyo. Manggagaling daw sa National Food Authority ang ibibigay na bigas. Kinukonsidera na rin daw ng Pangulo ang mungkahi at kung paano ito maaaring ipatupad. Pinadadagdagan ng mga mambabatas ang diskwento para sa mga senior citizen at PWD sa mga pamilihan. Sa utos ng komite sa Kamara sa DTI, dapat itaas sa 125 pesos kada linggo ang pwedeng diskwento ng mga senior at PWD. Mula yan sa kasalukuyang 65 pesos. Suma total, gusto nilang itaas sa 500 pesos kada buwan ang diskwento. Ayon kay House Ways and Means Chairman Joey Salceda, hindi na sapat ang kasalukuyang discount sa mahal ng presyo ng bilihin. Para walang magsamantala, pinasisilip din ng mga mambabatas ang umano'y fake medical certificate para makakuha ng PWD ID. Ayon sa Kamara, umaabot sa 7,000 ang reklamo sa fake certificates. Bagay na sinagot ng National Council on Disability Affairs. Nothing has been brought to our attention with regard to the 7,000 plus fake medical certificates. Wala po kaming na-receive na ganun, but we would be very much willing to look into it also. Bago magdiwang ng Araw ng Mga Puso, sa simbahan muna nagtungo ang mga magkasintahan para sa Ash Wednesday. Live mula sa Baclaran, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, marami na bang tao dyan sa Baclaran Church? Maui, maagang dumagsang ang mga deboto dito nga sa Baclaran Church ngayong Ash Wednesday. Mga families at mga magkasintahan ang nagtungo rito ngayong araw kasabay na rin ng Valentine's Day. Nagsimba muna sila bago ipagdiwang ang Araw ng Mga Puso. Mayroong pwesto nga sa harap ng simbahan kung saan pwedeng magpalagay ng abo. Hiwalay ang pila para sa mga senior citizens, buntis at persons with disability. May mga vendors rin nga ng bulaklak sa labas ng simbahan. 50 hanggang 200 ang presyuhan, depende sa klase. Bagamat Valentine's nga ngayong araw ay inudyok pa rin ng simbahan ng mga deboto ng araw na ito ay pagkakataon para magdilay-dilay sa ating relasyon sa Panginoon. Panahon rin daw ito para sa pag-aayuno at pagbabalik loob sa Diyos na siyang sinadya ng ilang deboto dito nga sa Baclaran. Umingi po kami ng patawad para pagpalain at pagpalain ng buong pamilya. To repent po, basically, yun ang nakagis na naming mga Katoliko. Sa mga pamilya, kaibigan na may karamdaman, na sana maghilom. Maui, alas 6 nga ng gabi yung huling misa nga rito nga sa Baclaran Church ngayong Ash Wednesday. Pero meron namang hanggang 7:30 naman yung novena dito nga sa simbahan. Balik sa inyo. Maraming salamat sa update, JC Cosico. Ginunita rin ang Ash Wednesday sa ilan pang simbahan sa bansa. Sa St. Peter's Parish Shrine of Leaders sa Commonwealth Quezon City, oras-oras na nagdaraos ng misa. Nagsimula na yan noong alas 5 ng umaga at magtatagal hanggang alas 10 ng gabi. Sa homily, pinaalala ni Father Romel Cruz ang kahalagahan ng pagdarasal, pagsisisi sa kasalanan at pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Nagdaos din ng misa sa Katedral ni San Fernando sa Lucena, Quezon.
Pinalalahanan din ni Bishop Mel Ray Uy ang mga deboto sa pag-aayuno, pagdadasal at pagkakawang gawa. Gaya ng ilan sa mga kapatid natin, nagmahal na rin ang presyo ng bulaklak sa Dangwa ngayong araw ng mga puso. Live mula sa Dangwa sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, nagmahal ka na rin ba at magkano na ba ang mga bulaklak ngayon? Jess, umaga pa lang dagsa na ang mga mamimili ng bulaklak ngayong Valentine's Day dito sa Dangwa sa Maynila. Ang ilan, sinagang isa-isahin ng mga tindahan, makahanap lang ng mas murang bouquet, aabot sa 1,000 piso kasi ang itinaas ng ilang klase nito mula noong Lunes. Nakailang ikot ngayong umaga sa Dangwa si Ram para maghanap ng murang bouquet. Batid niya ang kamahalan ng presyo ng bulaklak ngayong araw ng mga puso. Pero sa huli, pinili niya pa rin bumili sa suking tindahan kung saan nakatawad pa siya ng higit 400 pesos. 6 na pirasong tulips ang nabili ni Ram sa halagang 1,600 pesos na ihahatid niya raw sa kanyang nobya. Si Derek naman, nagpa-customize ng bouquet ng light pink local roses. Paboritong kulay daw ito ng kanyang girlfriend. Aabutan na lang daw niya ng tip ang nag-ayos ng bulaklak. Sa ngayon, nasa 2,400 pesos ang presyo ng Indian at China roses. Nasa 3,000 piso naman ang African roses, habang sumampa na sa 5,000 piso ang Ecuadorian roses. Makikita nyo rin sa screen ang dating presyo ng mga bulaklak na yan. Kung kada piraso naman ang hanap nyo, 150 pesos ang Indian at China roses, 180 pesos para sa African at 350 pesos naman sa Ecuadorian rose. Sa ibang klase naman ng bulaklak, mabibili sa halagang 2,000 piso ang 3 pirasong sunflower at 1 stargazer set. Ang 10 pirasong tulips aabot sa 3,500 piso ang presohan. Kung assorted flowers naman, nasa 2,400 pesos ang preso niyan. At sa may trip naman ng carnation, 800 piso ang 5 piraso. Kung may mga nagmahal, ang ibang bulaklak, steady lang ang preso. Nandyan ang butterfly bouquet na may kasamang 1 wooden flower na may halagang 600 piso. Ang dried bouquet nasa 600 hanggang 800 pesos pa rin ang halaga. Pati ang teddy bear bouquet na 500 to 1,500 pesos ang preso. Bahagya namang nagmahal ang balloon arrangement na naging 1,200 pesos na ang preso. Samantalang 1,000 na ang pinakamahal noong mga nakaraang araw. Jess, payo ng ilang tindera sa mga gustong makatipid pero may plano magbigay ng bulaklak sa kanilang mga minamahal. Mamayang gabi nyo na iset ang mga date ninyo dahil inaasang bababa na ulit ang preso sa pagtatapos ng araw. Jess. Maraming salamat, Dave Abuel. Higit 100 couples ang sabay-sabay na nag-I do sa kasalang bayan sa Valenzuela City. May iba't ibang regalo pa para sa mga bagong kasal. Live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, damang-dama na ba ang Valentine's dyan? Mrs. Norman Magallanes. Abay Maui, damang-dama na nga ng mga nag-isang dibdib ngayong umaga dito sa Valenzuela. At katatapos lamang nga nitong kanilang seremonya at tuloy-tuloy na itong kanilang photo opportunity kasama yung kanilang pamilya at nung kanilang mga ninong ng mga taga-tauhan ng Valenzuela LGU at napakiss the bride na nga Maui. Wala na bang sumigaw na itigil ang kasal kaya tuloy yung saya. 70 na mga couple yung nagsama-sama para mag-isang dibdib ngayong umaga at 73 naman mamayang hapon. Wala silang aalahanin sa gastos at lahat ng seremonya sa mga nagpapakasal, abay naranasan din nila sa kasalang bayan ngayong umaga. Karamihan sa mga couple dito, 10 taon o mahigit 1 dekada nagsama. Kaya nang malaman nilang may libreng kasalan, abay nag-I-do na agad itong mag-partner. Dahil sagot na ito ng lokal na pamahalaan. Ang time cargo na lang nila ay yung susuoting gown o white dress, pati na yung barong. Nilibre na rin ang LGU bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-26 na Charter Day na isinabay na rin sa Valentine's Day. May kasama pa yan Maui na pang honeymoon dahil makakatanggap sila ng hotel gift certificate. At Maui, after nga nitong photo opportunity, diretso na agad itong ating mga couple kasama yung kanilang pamilya sa pa-buffet. Kaya't uuwi silang maraming bit-bit na mga regalo at abay busog na busog ngayong Valentine's Day. Maui. Maraming salamat sa update, Jenny Dongon. Ilang magkasintahan naman ang sabay-sabay ring ikinasal sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Taguig.
Sabay-sabay na ikinasal ang mga inmate at kanilang irog ang sumama sa mass wedding kahapon. Pero bago ang kasal, kumasa muna sila sa kani-kaniyang prenup shoot. Ayon sa warden ng kulungan, pinatutunayan lang daw nitong walang makahahadlang kahit rehas sa tunay na pag-iibigan. Para naman sa mga hirap pa ring hanapin ang kanilang forever. Patok ngayon sa China ang mga boyfriend na Artificial Intelligence o AI. Sumipa ang download sa mga AI app kung saan pwedeng makipagkaibigan o makipag-ibigan ang user sa chatbot. Maraming pwedeng pagpilian na characters mula sa mga CEO at mga prinsipe. Kwento ng ilang users na tulak silang maghanap ng pag-ibig sa AI dahil sa kalungkutan, bunsod ng fast-paced lifestyle sa China at urban isolation. Marami ring nagsasabi na mas pipiliin nila ang AI boyfriend dahil mas magaling sila mag-communicate kumpara sa tunay na lalaki. Bitter ka pa rin ba sa ex mo ngayong Valentine's Day? Abay, pwede mo siyang ipakapon. Isang animal shelter sa New Jersey, US ang naglunsad ng Neuter Your Ex campaign ngayong araw ng mga puso. Sa halagang $50 o 2,800 pesos, pwede mong ipangalan ng isang pusang gala sa ex mo at saka ito ipapakapon. Matapos nito, papakawalan ulit sila sa community. Ngayon daw, marami ng Jeff, Mike, Ian at Tyler sa komunidad. May isa pang pusa na ang pangalan ay Gaslight Guy. Solusyon daw ito ng New Jersey sa dumaraming feral cats sa lugar. May nilulutong collab project naman po si Daniel Padilla at OPM rock icon Ellie Buendia. Ayon kay Daniel, secret daw muna ang gagawin nila ni Ellie. Music daw kasi ang isa sa core projects ni Daniel ngayong taon. Excited na rin daw siyang makabalik sa concert stage. Pero bago yan, gagawa raw muna siya ng mga bagong kanta. Maliban dito, bibida rin si DJ sa pelikulang Nang Mapagod Si Kamatayan. Kasama ang kaibigang si Sanjo Marudo. Kaka-renew lang ng kontrata ni Daniel sa Star Magic. Tampok naman po ang Pilipinas sa bagong K-drama ni Choi Woo-shik sa Netflix. Sa nilabas na video ng streaming platform, makikita rito ang buhay ng character ni Woo-shik na si Lee Tang sa Maynila. Makikitang nagtatrabaho siya sa isang fish port sa Navotas. Nakita si Woo-shik na nagsushoot sa serye or ng serye sa Navotas noong March 2023. Nilabas ang A Killer in Paradox nitong February 9 na tungkol sa isang lalaki na aksidenteng nakapatay ng isang serial killer. Punong-puno naman po ng love at mga pampabuenas ng ngiti ang ating Good Morning Kapatid Facebook page. Eto na nga, patingin ko nga. Wow! Talaga naman! Oy, may mga rosas sila. Self-love yun. Self-love. Self-love ba o regalo? Ha? Pwede. Pwede. Ang ganda. Good morning. Good morning, mga baby. Kaninong galing yung yung mga rosas na yan. Alam mo, si Justin ang iintriga pa, mga kapatid. Pagpadala lamang po kayo ng inyong mga selfies. Huwag kalilimutang itag na rin kung saan kayong location naroroon. At malay nyo kayo pang manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Justin, na kini-question kung kanino galing ang mga regalo. Di na lang matuwa. Legal ba yan, ha? Legal ba yan, ha? Ito, mamaya, sa legal ba to? Romance at work. Rason nga ba para ikatanggal sa trabaho? Yan ang issue sasagutin ni Atty. Buko sa legal ba to? At para naman sa dagdag pagmamahal ngayong araw, pakikiligin tayo ng mga gaganap na Emilio Jacinto at Catalina de Jesus sa historical musical na Pinkian. Vic Robinson at Gab Pangilinan live. Exciting! Kaya wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid. Ito, tanong ko lang. Pero
magandang tanong to. Kayo ba ay na-fall na sa inyong katrabaho? Teka lang, pigilan muna po ang puso para hindi raw matanggal sa trabaho. Mga issue na may kinalaman sa workplace romance, tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Babe, batid ulit kita after office. Sige, para makapag-date pa tayo. Jojo, Mariel, we found out na in relationship pala kayo. Kailangan isa sa inyo ang mag-resign. Sige po ma'am, pag-uusapan na lang po naming dalawa. Attorney, office mate kami na nagkagustuhan. Sarap po sa amin ang kailangan umalis sa trabaho. Legal ba to? Legal po ang magmahal. Wala pong batas sa Pilipinas na nagbabawal sa magkasama sa iisang opisina o trabaho na magmahalan o magkarelasyon. Kaya hindi maaaring tanggalin o parusahan ang isang empleyado dahil lamang sa nagkaroon ito ng relasyon sa kasama niya sa trabaho. Hindi rin tama na puwersahang pag-resignin ang isa sa kanila. Sa kaso ng Inosente versus St. Vincent Foundation for Children at Veronica Minguito noong pong June 22, 2016, sabi po ng Korte Suprema, hindi labag sa batas ang pagkakaroon ng relasyon ng magkasama sa trabaho. Basta single kayo at walang asawa, kahit boss at empleyado o parehong empleyado, hindi po bawal ang magmahal. Hindi bawal ang kanilang relasyon kahit pa hindi sila kasal. Basta pareho silang single at nasa hustong gulang at walang anumang legal impediment sa kanilang pag-iibigan. Attorney, teacher po ako sa isang Catholic school for girls. Single po ako at walang asawa. May boyfriend po ako na single din. Buntis po ako ngayon. Tinanggal po ako ng school dahil hindi daw po magandang role model ang teacher na buntis at walang asawa sa exclusive school for girls. Legal po ba to? Hindi po yan legal. Sa kaso ng Lius versus St. Scholastica's College, West Grove, sabi po ng Korte Suprema noong January 28, 2015 na labag sa batas o yung Magna Carta for Women, Republic Act 9710, ang pagtanggal sa isang teacher dahil lamang sa nagbuntis ito. Kahit wala siyang asawa, hindi po ito pwedeng gamiting dahilan para siya ay tanggalin sa trabaho. Ayon po sa nasabing batas, hindi maaaring ituring na immoral o illegal ang pagbubuntis dahil lamang sa walang asawa ang babae. Basta ang nasabing babae ay single at single din ang kanyang kasintahan, walang batas na nilalabag ang kanilang pag-iibigan. Sabi ng Korte Suprema, kahit kailan, hindi immoral ang magmahal. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Yung pala. Sabi ko sa inyo, love hurts talaga. Ay, joke lang. Iba na pala topic, iba na. Okay. Iba na. Legal naman. Legal naman daw. Legal na. Pero I think baka ano na lang yan, ibang usapan na lang din. Legal siya, pero kayo din siguro as a couple, baka kailangan nyo ring estimahin kasi baka mamaya makaapekto sa trabaho kapag nagkaroon kayo ng alitan. Yun lang, di ba? Pakonting tampuhan, hindi nyo magawa ng maayos yung trabaho nyo. Or yung favoritism, di ba? Baka sasabihin ng mga workmates Akong boss ka halimbawa. For example, boss tsaka empleyado, di ba? Tapos nakarelasyon kayo, di ba? Sasabihin ng iba, parang, kasi naman, jowa mo kasi siya eh. Parang conflict of interest. So, paano nga pagka gano'n, nung stand nyo, kunwari, may na-in-love sa opisina, hindi na lang kasi mahirap yung gano'n, tama ba? Hindi, kayo, buhay niyo yan. Asa na ng advice? Siguro ikaw ba, Jess, na-in-love ka na ever sa katrabaho? Hindi. Mami, ikaw. Yung boss ko ngayon sa distrito, di ba yung asawa ko? Ayun! So, paano yun? Hindi, may totoo yan. Yung conflict of interest, kasi kung minsan, kung ayaw kong gawin, nakakalimutan ko, hindi pala pwede humindi. Kasi, di ba, boss ko rin pala siya. Pero pagdating sa bahay, sino ayun, boss? Talagang, alam na. Alam na din! Happy Valentine's Day! Robbie! Ayan. Wow! Ang bait-bait talaga ni Mama. Halimbawa, balik ko kayo yung Mami Dims yung tanong. Halimbawa sa showbiz, pag dalawang artista nagkakaroon
nagkakilaba. Hindi ba ano din yun? Medyo mahirap din? Jess, nakita mo naman sa sitwasyon ng lahat ngayon, napakahirap talaga. I think pag artista ka kasi, iba din siya sa ibang trabaho in the sense na lahat sa amin ay magnify. Lahat nakikita, malaking bagay, konting kibot, makikita. So, ako na lang parang iingatan mo din. Kasi ang pagmamahal, napaka-pure niyan eh. Diba? Napaka-pure. Pero once na it is in the workplace, marami siyang ibang mga complications. So, kailangan lang handa. Siyempre, pinakamasarap pag-usapan yun sa showbiz, diba? Ang alam mo, maganda DMs kayo. Para napapansin ko, ang mga manonood, natututo na rin tayo ihiwalay yung love team, tsaka yung totohanang magjowa. Yung parang na-accept na natin na ang ganda-ganda ng chemistry nila on screen, pero kahit na pamilyado na yung lalaki or may ibang kasama, Dati diba? kasi, di ba, Mami, parang kailangan, parang ine-expect nila na kapag love team kayo, kayo. Oo, nagagalit pa nga yung iba, diba? Talagang winawarla yung ano, diba? Pero ngayon, patunay na rin kapag napakahusay ng artista, kapag kaya mong maipareha sa iba't ibang tao, pero kinikilig ka pa rin. Sinong favorite niyong ganon? Yung hindi sila, pero love team. Hindi sila, pero love team. Diba? Wala kayo. Ikaw, I'm sure meron ka. Ako madami. Kunwari, si John Lloyd, si Sarah, si John Lloyd, si Bea. Yes, Si John Lloyd kasi. Si John Lloyd Hindi, magaling sila sa ganun eh. Tama. Diba? Alam mo kung sino yung gustong... Nako, napanood niyo ba si Ricky Davao tsaka si Gina Alahar? Ang cute! No reference si Mako! Hindi kasi bagong panood. Talaga, and yun yung talagang, di ba? Alam na they're established actors na alam natin na hindi naman sila couple, pero kung paano nila nakuha yung chemistry on screen, talagang thespian. Ay, na-plug ko lang yung kanilang cute eh. Valentine's Day naman. Pero ibalik natin doon naman sa mga wala sa showbiz, sa mga normal na tao, sa mga nasa opisina na nagkainlaban. Paano nga diba? yun? Paano halimbawa sa mga ka-opisina, paano kayo kikilos kung halimbawa sila yung nagkaroon ng conflict? Una-una, yung sinasabi nilang big word to, propinquity. Yung sinasabi nila, kapag lagi kayo magkasama, ay magkakadevelopan. Kaya hindi... Parang love team, diba? Oo, di ba? Magkakadevelopan talaga. Kaya hindi yan rare, hindi yan pangkaraniwan na maraming yan nasa isang office space, nagkakatuluyan. Eh si Justin, nangyari na ba? Or at least meron bang nagkagusto sa'yo? Bakit yung ngiti mo? Talaga? Parang Lagi may iba yung mga DJ. Bakit? Di na lang daw siya magtotok. Lalo na kung ganyan, kung Justin Carino ka. Grabe siya. Habulin ka. Paano? Wow. Justin, tutulungan kitang sagutin yan. Tutulungan kitang sagutin yan. Go. Papahinga po muna tayo. Konting paalam. Thank you, Lord, for the blessings those trials bring. Deep inside, I can see your face. It is there I belong. Magandang araw! Samahan niyong muli ang buong tropa ng Dimery Foundation sa ating pag-iikot upang magbigay ng saya, ng pag-asa sa ating mga minamahal na senior citizen dito sa Barangay Bakungan, Puerto Princesa, Palawan. Hindi lamang kasi kailangan ng mga senior ng pagkain, ng gamot, kailangan din nila ng taong magpapaalala sa kanila that despite of their age, they are still loved and we still value them. Ang tumatak sa isip ko, yung katotohanan na mahal tayo ng Diyos. Kahit anong mangyari, dapat tinanggap na natin siya, manatili sa Kanya. Minsan po yung struggle natin sa buhay, ginagamit ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Pagpapala po pala yung mga pagsubok na yun. Sa ganito pong community service, batid ang pagod pero hindi namin naramdaman yung joy na makapag-serve kami sa community. Offline, hatid pag-ibig. Kahit malayo man sila, abot pa rin sila. Walang imposible sa Panginoon, may pag-asa. Thank you, Dimery Foundation. Thank you very much. Thanks, God. Sa amin pong pagbabalik, magpapasiklab ng kanilang talento sina Gab Pangilinan at Vic Robinson ng cast ng Pinkian Isang Musical. Live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Ikaw ang umagang inasam-asam. Okay naman ba? Check. Hello. One, two, Can we take it from the top po ulit? Go! Hello. Ikaw ang liwanag na inabangan, ang pamumukadkad ng bukang liwayway, ngiti mong hubad sa dilim ng gabi. Ako ay malaya pag ika'y Padagdagan lang po konti ng monitor. Hingi po ng Music konting po. Music. Up po ng konti. Music po, music. Ikaw ang umagang inasam-asam, ang init sa pisngi ng halik ng araw, ang tinutulaan ng mga makata at pinaglalaban naming mandirigma. Kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig, Ang pagtahan ng puso ko sa iyong dibdib. Bakit ko pa iaalay itong buhay kung di rin lang sa yakap mo mahihimlay? Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang pagtigil ng aking ligalig, Ang pananahimik ng aking paghibig. Ikaw ang liwanag sa bayang madilim. Ikaw ang paglaya, idinadalangin. Kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig, Ang pagtahan ng puso ko sa iyong dibdib. Bakit ko pa iaalay itong buhay kung di rin lang sa yakap mo mahihimlay? Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag na inaabangan, ang pamumukadkad ng bukang liwayway, ngiti mong hubad sa dilim ng gabi. Ako ay malaya pag ika'y katabi. Ikaw ang umagang inasam-asam, ang init sa pisngi ng halik ng araw, ang tinutulaan ng mga makata at pinaglalaban naming mandirigma. Kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig, Ang pagtahan ng puso ko sa iyong dibdib. Bakit ko pa iaalay itong buhay
yakap mo mahihimlay. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang pagtigil ng aking ligalig. Ang pananahimik ng aking pag-ibig. Ikaw ang liwanag sa bayang madilim. Ikaw ang paglaya, idinadalangin. Kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig. Ang pagtahan ng puso ko Sa iyong dibdib, bakit ko pa iaalay itong buhay? Kung di rin lang sa yakap mo mahihimlay. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag. Alright, mga kapatid, mga bida ng Pinkian, isang musical Gab Pangilinan at Vic Robinson. Good morning sa inyo. Morning, galing. Thank you, guys. You are the light. At para kayong nagsishine talaga. Ganda nyo Good tingnan. Good morning. Morning, mga kapatid. Ano ba ibig sabihin ng Pinky? Ayan, Pinkian. Ayan, mag-explain ka. Ang pangalan po ng aming palabas. Parang may pananakot eh. Mag-explain ka. Paliwanag. Magkapatid ata kayo. Feeling ko rin, oo. Hindi ko lang naman yung boses. Pinkian, isang musikal ang title po ng play namin. Ang Pinkian po kasi ay pen name ni Emilio Jacinto sa Katipunan. Played by Vic Robinson. So ito ay tungkol sa kwento ni Emilio Jacinto. Pero syempre, pag bayani o kasaysayan, kadalasan naisip natin ang una si Jose Rizal or kaya Andres Bonifacio. Emilio So, Aguinaldo. napaka-kaunti nang nalalaman natin kay Emilio Jacinto. So bakit magandang gawing musikal yung kwento ni Emilio Jacinto? Precisely because of that. Kasi parang isa siya sa mga bayani natin na hindi masyadong kilala. And interestingly enough, if Jose Rizal, yung strength niya ay ang kanyang pen, tapos si Andres Bonifacio, yung strength niya ay ang kanyang strength, Emilio Jacinto is the combination of both, which you will see in the musical. Actually, isa siya sa mga nagdudugtong kay Jose Rizal at kay Andres Bonifacio. Ang ganda-ganda. Ang lapit-lapit. Ang ganda-ganda mo. Ito nga yung titig mo sa kanya. Ang ganda mo. Sorry na. Na-starstruck. Ang ganda-ganda niya. Hindi ko wala ko yung, tapos yung boses pa niya, parang kung pumikit ka, ay nako, Gab talaga. Actually, yung boses nila, Mami, no pa nagsama, heaven. Heaven. Si Gab ang daming pinaiyak sa last 5 years. Ang daming sumising hot after the show. Ikaw, umiyak ka ba? Hindi! Panood ka sa Pinkian, para palasin kita ulit. Napanood ko si Gab sa the last 5 years. Sinabi ko talaga na parang pang-Broadway yung talent mo. Gab. talaga naman. Ang galing mo Hindi rin talaga. papahuli, nasa huling El Bimbo yan. Yun! At saka ito lang yung sinasabi natin kanina ha. Itong dalawa, syempre si Gab at saka si Mike, di ba? Medyo newlyweds. Si Vic din, yung iyong shout out to your Valentine. Shout out sa aking Valentine, si Rizzy Reyes Robinson. Hello. Who's also a theater actress. Yes, opo. Pero pag And the Disney Princess. Ay, na Disney Princess. Pero pag yung ginampanan nila yung kanilang role na magkasintahan dito sa Pinkian, parang lahat tayo, nafa-forget lang kami. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Oo, di ba? Pero ito, anong pakiramdam ulit to be working together after ang huling El Bimbo? Oh my gosh. Sobrang excited ako nung nalaman ko na magiging leading lady ko sa wakas. Si Gab Pangilinan. Kami ni Vic, from college pa lang, friends na kami. College pa Tapos lang. hindi kami ever naging each love other's team. partner. In ang huling El Bimbo, we had one scene. So when we were told na, okay, kami yung, parang, no, finally! Ang cute. Yung iyong role, ano naman ang papel niya sa buhay ni Emilio Jacinto? Si Catalina de Jesus is the wife of Emilio Jacinto. But what is not
told, which I will tell you now, joking, Uh-huh. is I also play the role of Florencio Reyes, I play a male character. So I play Florencio and Catalina. Si Florencio ay isang espia. So para siyang unang naging parang kapatid ni Pinky Ann, and then later on betrays him. And then later on in the show, si Catalina, I play the wife. So, marami kang makikitang iba-ibang aspeto ni Emilio Jacinto na people really don't know, have no idea about. I heard kakaiba rin daw yung Jose Rizal dito. Kakaiba rin. Played by Kaki Teodoro. Babae, ang ating Jose Female Rizal. actress. Yan, ang daming aabangan. Sobrang daming aabangan. Okay, kung ano man yung aabangan namin, please invite lahat ng mga kapatid natin makapanood. Hello po mga kapatid! Ako po si Vic Robinson. Ako po si Gab Pangilinan. At iniimbitahan po namin kayo na manood ng Pinky Ann. Isang musikal. We open on March 1 hanggang March 24 sa CCP Tanghalang Ignacio Jimenez Black Box Theater. Yes, you may get your tickets from Ticket to Me, yes. Ticket World. At i-follow nyo lamang po ang Tanghalang Pilipino Facebook page for more details. Ayan, maraming salamat. Buhay na buhay na naman ang teatro. Vic Robinson for celebrating Valentine's Day. Happy Valentine's! Thank you. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng News 5 sa nangyaring pagguho sa isang simbahan sa Bulacan. Ngayon nga, nadagdagan pa ang mga sugatan. Para bigyan tayo ng update live mula sa San Jose del Monte, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan? Just alam mo na uwi sa trahedya yung pagsisimba ng mga deboto dito sa parokya ni San Pedro Apostol sa kahabaan ng Governor Fortunato Halili Road sa San Jose del Monte, Bulacan nang gumuho nga yung ikalawang palapag ng gusali. Kung makikita mo sa likuran ko, ito yung bahagi na bumagsak kanina lamang. Alam mo, just nataon itong insidente doon sa Ash Wednesday kung saan maraming nagsisimba kaninang umaga, mga bandang alas 7 nang gumuho yung bahaging ito. Habang nakapila yung mga deboto doon sa pagpapalagay nga ng abo sa kanilang mga noo at unti-unti nga nag-collapse itong struktura na itong yung second floor, kumbaga, na gawa sa kahoy. Sabi ng LGU, umakyat na sa 47 ang mga idinala sa ospital. Nagtamo sila ng mga minor injuries. Wala naman raw lubhang nasaktan at tutulungan ng LGU yung mga injured. Karamihan nga sa kanila, mga babae, mga matatanda na nagsimba dito. Sa tansya ng Kura Paroko nitong simbahan na nakausap natin, approximately nasa 100 yung mga tao dito sa taas kanina kasi sobrang dami ng tao. Mga 500 yung capacity nitong simbahan and then sa taas nito kanina nagawa sa kahoy. Kung makikita nito, ito yung mga workers na continuous yung clearing dito at naka-cordoned off na rin, naka-cordon na rin itong lugar nito, so bawal na rin gamitin itong bahagi ng simbahan. Sa ngayon, yung sinisigurado naman ng mga lokal na opisyal na ligtas pa rin magsimba dito sa parokya ni San Pedro Apostol. Pero itong bahagi nga lang na ito, yung hindi na ipapagamit o it's not open na for use. Kanina lang din naman, makikita natin na marami pang tao dito sa simbahan. Sa ngayon nga, meron may binyag dito, no? Kasi yung part naman dito sa may altar, itong buong struktura naman kasi, just gawa ito, konkreto ito eh. Ito lang yung part na affected kung saan niya bumagsak nga, gawa sa kahoy. 1994 pa nang itinayo itong simbahan na ito. At yun nga yung isa sa mga nakikita nga ng causes. One of the causes nga na nakikita ay yung kalumaan na rin ng struktura. Kaya nga dito sa likod ng simbahan, they're planning na to expand the church na rin para to accommodate na rin yung maraming mga nagsisimba dito. Sa ngayon, may isang matanda na minomonitor, 82 years old, pero kasi nagtamo lang naman siya ng back pains. Pero alam mo, just kanina sa pakikipagkwentuhan natin dito sa mga lokal na opisyal, maliban doon sa mga tao na nasa taas kanina nitong
ikalawang palapag ay may mga nadaganan din. Sa baba, mga 20 daw yung mga nadaganan at dinala sila lahat sa ospital. Again, sa mga kakapanood lang, kakabukas lang ng TV, nandito po tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, sa parokya ni San Pedro Apostol sa kabaan ng Governor Fortunato Halili Road, kung saan gumuho nga yung bahagi ng ikalawang gusali ng simbahan ito. Kumbaga ito yung mezzanine o balkonahe kung saan nga yung ibang mga deboto pwedeng umakyat para makinig ng misa. Nangyari nga yung insidente nito sa gitna ng pila sa paglalagay ng abo kasi ngayon nga yung simula ng Kwaresma, Ash Wednesday. Kanina may nakausap rin tayo na isa sa mga biktima na nagbahagi sa atin ng mga video, ng mga larawan. Sabi niya, swerte daw siya na hindi daw siya napuruhan pero makikita pa rin sa kanyang mukha, sa kanyang kumbaga way sa pagkakwento sa atin na nandun pa rin yung kaba, nandun pa rin yung pagkagulat na sa nangyari nga dito sa kanila. So sa ngayon nga, just ay sinundo na rin siya ng kanyang mga anak, no, at inuwi na rin at imomonitor din ng LGU kasi sa ngayon wala naman daw siyang lubhang injuries, although meron siyang mga pasa, pero imomonitor pa rin yung mga biktima. Karamihan nga sa kanila nakauwi na sa kanilang mga tahanan, dinala sila sa 7 magkakaibang ospital sa Bulacan at maging sa Caloocan. Okay. Jess, yan muna ang latest dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik muna sa'yo. Okay, maraming salamat. Ingat din kayo dyan. Nag-uulat mula sa Bulacan, Gio Robles. Nagbabalik naman po ang Good Morning Kapatid kasabay ng Valentine's Day ngayong araw. Kaliwat kanan ang pagpapadama ng extra special care sa ating mga minamahal. Ang ilan po sa aming mga loved ones hindi rin nagpahuli. Patingin ko nga. Ito pa po. Ayan, tingnan natin. Hi, Chiki. It's me. I'm in the car, so I'm kind of busy, but never too busy to be unable to greet you on Valentine's Day. We've always said that what's mine is yours and what's yours is yours. But on Valentine's Day, let me add, I am yours, you are mine, no return, no exchange. Happy Valentine's, my dear Chiki. Alam mo, yan din ang sinulat niya dun sa napakalaking 24 red roses na pinadala niya. Dumating na sa bahay. Yes. Ganyan na kami ngayon. Pag 30 years na kayo magkasama. Ganun na yung mga mag-iisip na lang kayo ng mga bagay na sinasabi natin araw-araw that represent your Ba't ka nagbablush? May kasama bang cash? May kasamang hot flashes. May kasama bang cash? May kasamang mamaya Pero ito pa po ang isa. Good morning, kapatid! Tulad ka, no? Happy Valentine's! Sa Valentine's na naman. Kami na naman ka-Valentine's mo nito. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Hopefully next year, kung hindi man, di sa susunod na taon, hindi ba? Hindi naman sa nagmamadali kami. Pero parang gano'n na nga. Joke lang. Again, happy Valentine's and we love you. Hi anak! Happy Valentine's! Nandito kami ng tatay mo. Masayang-masaya kami para sa iyo. At mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa lahat ng mga pagtulong mong ginagawa sa amin. Sana makatagpo ka ng Valentine's mo ngayong Valentine's Day. Alam mo anak, proud na proud kami ng tatay mo para sa iyo. Mahal na mahal ka namin ni tatay mo. Sige na nga, hindi ka na namin ipe-pressure. Ang dami mo na palang pressure doon. Dito rin. Huwag na, Titi. Oh my God! Thank you. At eto naman, hindi pa nagpahuli. Oy. Eto pa. Hi Mom, happy Valentine's Day. I hope that you're always safe. I hope you have a good day at work and I wish you nothing but the best. I love you so much and thank you for being the best mom that anyone could ever ask for. Hi Mom, happy Valentine's Day. I love you so much. I hope that you have a good day at work every day and you stay away from harm. Oh, and come here. Can you be my Valentine? Kayo na lang ang may alam nun. Oh, yung cute. Actually, di ko na dinig. Hindi nag-Valentine's ata. Okay, yung Valentine's. Son and Mavi and Lian, I love you both so much. Oh, yung sweet nun. Naku, eto na. Ito na. Yan na.
Happy Valentine's Day, Mom! You're lucky you have 3 boys in your heart. Yay! Hope you enjoy your day. What are you gonna say, Mom? Tell Mom. Thank you, Mom, for every activity you gave me throughout my life. I love you so much. I hope you inspire everyone that you know. How about you, E? What did you get to Mom? Yes, Happy Hearts Day, Mom. We love you. Love you. Fly kiss, Mom. Fly kiss. Si Ilyo kahit walang sabihin eh. Oo, yung mata nangungusap. I love you guys. At last but not the least, tingnan ko nga ito. Alam mo, Justin, love ka namin talaga. Super! But you know, Cupid came to me yesterday and he said today's Valentine's Day. Ta-da-da-da-da-da! Happy Valentine's to you! Happy Valentine's to you! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Turn! Yay! Thank you, mga girls. Sabihin ko sana at ngayon may nanalo na sa pagbumob. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Sorry. Gabi, busog na busog ang puso Love namin. At that is it para sa ating Valentine's Wednesday. Isang makabulang umaga ang nahitid namin sa inyong mga tahanan. Wait, gusto ko munang pasalamat sa buong GMK family and team. Salamat. Napakasaya ng puso namin. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw. Mag-spread ng good vibes palagi. Happy Valentine's Day! Mocha winners bukas po. Opo. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid!